Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Ina. Share ko lang po yung story ko nung nagpa-Maynila kami ng pamilya ko. Taga-Lipa City, Batangas po talaga kami. At nanirahan po kami ng ilang taon sa Maynila. Siguro 9 or 10 years old pa lang ako noon. Doon po kami nanirahan noon sa likod ng isang bakanteng bodega. Bale, bodega po siya ng mga baraha. May 2 palapag po yung bodega na yon. At madalas po nagkakanda pasa-pasa ang aming mga binti. Matarik po kasi yung hagdan. Dahil nga bata pa kami nun, maliliit pa yung mga bias namin. Actually hanggang ngayon naman. 5 po kaming magkakapatid. 2 lalaki at 3 kaming mga babae. Si kuya, si Diko, si ate at yung kakambal ko na si Isel. Bale, si mama na lang po ang kasama namin. Kasi yung papa po namin, matagal lang pumanaw. Halos wala na pong laman yung bodega na yon. Pinababantayan lang po yun ng isang negosyanteng Chinese sa amin. Sa likod po ng bodega na yon, sa labas, doon niya po kami pinagtayo ng aming matitirhan. Sa loob po ng bodega ay mayroong tinted glass window. At nakalagay lang po yun sa gilid ng pader. May usap-usapan po doon na doon daw po sa bodega na yon mayroong isang magandang babae na kinahasa ng mga kalalakihan. Tapos pinagputol-putol daw po yung parte ng katawan niya at saka inilagay sa styrofoam at itinapon. Pagkadating po namin doon, ay agad naming pinaglaruan ng kambal ko yung kareta na nananahimik lang sa sulok. Pinaglaruan namin yun. Sinasakyan, itinutulak. Maya-maya po, hindi ko alam kung bakit, pero habang itinutulak namin yung kareta, bigla na lang po yung huminto. Parang bigla siyang bumigat. So napatigil din ako sa pagtutulak. Pero nakahawak pa rin po ako doon. Sinusubukan ko pa rin itong itulak. At ramdam na ramdam po namin ang kambal ko na parang may umipit sa gulong nito. Parang mayroong nakaharang na kamay o paa o kung ano man. Nagkatitigan po kami ng kambal ko noon. Napatigil kami sa kinatatayuan namin dahil wala namang naipit sa amin. Tinignan din naman po namin yung gulong. Pero wala naman pong kung anong pumipigil doon. Nakaramdam na kami ng kilabot. Para bang may kung anong presensya na nakasama sa amin. Hindi kami nakagalaw noon. Nung mahimasmasan, ay saka kami mabilis na nagtatakbo papunta sa bahay namin. May mga pagkakataon din po na may itim na pusa ang bigla na lang naming makikita sa loob ng bodega. Hindi namin namamalayan ang pagpasok nito kasi wala naman kaming nakakasabay na pumasok doon. Sarado din naman po palagi ang lahat ng mga madaraanan papasok, pati na yung mga bintana sa itaas. Nagugulat na lang po kami sa itim na pusa na yon kasi bigla na lang namin siyang makikita. Yung mga mata niya, parang umiilaw pa sa dilim. Hindi ko alam kung normal yun sa mga pusa.
Pero yung pusa na yon, ganun po siya. Kaya naman bubugawin na lang namin siya. Kasi nakakatakot eh. Tatakbo lang yun ng mabilis. Sobrang liksi po niya. Parang ang mas maliksi pa sa normal na pusa. Matalim pong tumingin yung pusa na yon. At kapag tumitigil siya, para bang nakikiramdam siya ng matagal. At nakikipagtitigan talaga siya ng matalim. Pagkatapos ay saka tatakbo ng mabilis sa hagdan. Kapag hinabol naman at malapit na tong maabutan, bigla na lang yung liligo sa kung saan, tapos bigla na lang din mawawala. Maya-maya pa, makikita na lang namin yun sa mas mataas na baitang ng hagdan. Saka ulit tatakbo ng sobrang bilis. Nakarating kami sa second floor sa kakahabol sa itim na pusa na yon. Tapos nung hinahanap na namin yun doon, hindi na namin siya makita. Wala naman siyang pagtataguan doon kasi wala namang mga kwarto doon sa taas na yon. Parang isang malaking space lang siya na diretso. Tinitignan din namin siya sa may ceiling. Actually, walang ceiling yon. Mga bakal-bakal lang tapos diretso bubong na. Pero hindi naman namin siya nakikita doon. Ang gagawin namin, bababa ulit kami noon para tignan sa baba. Baka kasi doon siya nagtakbo. Pero wala talaga. Hinahayaan na lang namin kapag ganun. May mga pagkakataon pa na sa tuwing magsasampay kami ay makikita namin yung itim na pusa na yon. Tapos bigla na lang ding mawawala kapag sinundan namin sa kung saan man ito nagpunta. Yung mga karanasan ko pong nakakatakot ay madalas kasama ang aking kakambal. Isang araw po, bumisita sa amin yung panganay naming kapatid. Nakahiwalay po kasi siya sa amin. Doon po siya nakatira sa tita namin kung saan malapit yung school na pinapasukan niya. Kapag pumupunta siya sa amin, nakabike lang siya. Masaya po kaming nagtitipon-tipon kapag bumibisita si kuya. Kung minsan pag pumupunta siya, ay iniiwan niya yung bike niya. Tapos masaya namin yung pagsasalit-salitang sakyan ng kakambal ko. So pagkarating nga po ni kuya dala yung bike, pagkabitaw niya pa lang doon, ay pinagsalit-salita na agad naming gamitin. Minsan ay nag-aangkasan pa kami. Hindi ko po alam kung bakit, pero minsan nararamdaman namin na parang ang bigat-bigat ng bike ni kuya. Para bang may isa pa kaming kaangkas. Noong ako na ang nagmamaneho ng bike, damang-dama ko yung bigat. Para bang hindi lang yung kambal ko yung angkas ko. Nung mapadaan po kami sa nabanggit ko kanina na tinted glass window, ay napasulya po ako doon. At may nakita po ako na nakaangkas sa amin. Nakaputi po siya at mahaba ang buhok. Nakakapit siya sa likod ng kakambal ko. Sa takot ko, sinabi ko agad yun kay kambal. Dali-dali kong itinigil yung pagbabike. Tapos, kanya-kanya na kami ng takbuhan papasok sa loob ng bahay. Ikinuwento ko yun kay mama. At hindi ko na lang matandaan kung anong sinabi nila tungkol doon. Hindi ko alam kung naniwala ba sila o hindi. Dati po, sabay kaming maligo ng kakambal ko. Dalawa po yung CR doon sa ibaba at nakapwesto po yun sa ilalim ng magkabilang hagdan. Meron din pong CR sa second floor, pero hindi namin madalas na gamitin yon. Palagi kaming naglalaro ng manika sa loob ng banyo kapag naliligo. Madalas ay pinagsiswimming namin yung manika na yon sa lababo sa banyo. Isang araw, hinihintay ko yung kakambal ko noon kasi maliligo na kami. Pagkatagal-tagal niyang dumating, tawag ako ng tawag sa kanya at panay naman ang sagot niya ng saglit lang. Sabi ko sa kanya, uuna na akong pumasok sa banyo. Pagpasok ko doon, dala-dala ko yung manika at saka ko yun ipinatong sa may lababo ng banyo. Pagkasara ko ng pintuan, akmang maghuhubad na ako noon, biglang may bumulong sa tenga ko. "Wag
Talagang nanindig ang mga balahibo ko noon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil ramdam ko yung lamig sa likod ko na para bang nasa tabi ko lang yung bumulong na yon. Kung ano-ano nang naiisip ko noon. Maya-maya pa dahil nga sa sobrang takot ko at baka maglock pa yung pinto ng kusa at hindi na ako makalabas sa banyo, nagtatakbo na akong palabas. Ikinuwento ko yun kay Kambal. Natakot din siya. Kaya naman pinalipas na lang muna namin ng ilang oras bago kami naglakas ng loob na pumasok ulit sa banyo para maligo. Nawaglit sa isip namin yun, kaya nagawa pa rin naming maglaro ng manika habang naliligo. Meron din isang araw na pagkabukas pa lang ng pinto sa banyo ay gulat na gulat akong nakita ang isang babaeng nakaputi doon. Nakaupo siya sa tabi ng bowl. Sa ibang direksyon nakaharap yung katawan niya. Pero yung mukha niya ay nakalingon sa akin. Nakatitig siya sa akin. Nakaupo lang siya habang nakapatong yung mga kamay niya sa tuhod na parabang nakapangalumbaba. Masama po yung pagkakatitig niya sa akin. Nagtatakbo agad ako sa takot nun. Agad ko yung sinabi kay mama at sa mga kapatid ko. Naisip namin nun na baka humihingi ng tulong yung kaluluwa ng babae. Kaya naman nung kinahapunan nun ay ipinagdasal namin siya. Ipinagtirik namin siya ng kandila sa loob ng banyo, pati na rin po sa iba't ibang parte ng bodega kung saan namin siya nakikita. Pero noong ipinagdadasal na namin siya, nandoon kami sa labas ng banyo kasi mas madalas na doon namin siya makita para matahimik na rin po yung kaluluwa niya. Sa lahat ng naranasan kong kababalagan sa bodega na yon, ay may kaisa-isa akong hinding-hindi malilimutan. Yun po ay nung isang gabing napakatahimik. Nanonood po ng TV sila mama noon. Ako at ang kambal ko ay nag-aaral sa lamesa. Pero umalis lang ako saglit. Galing ako sa banyo noon. Nung pabalik na ako, nagulat ako sa nakita ko. Si Papa, nakaharap at nakatitig kay Kambal. Tinignan ko siya mula taas hanggang baba. Pero wala po siyang paa. Parang invisible. Sa pagtataka ko noon, tinitigan ko yung mukha ni Papa. Tinawag ko siya. Pa? At saka ko tinawag si Mama. Ma? Si Papa nakita ko. Nandito si Papa. Paglingon ko ulit kay Papa, ay wala na ito sa kinaroroonan niya. Nalungkot talaga ako nung gabing yun. Hindi ako nakatulog. Maraming katanungan sa isip ko. Kung bakit sa aming lahat, ako lang ang nakakita sa kanya. At kung bakit nakatitig siya kay Kambal. Hindi ko alam. Pero parang malungkot siya at parang nag-aalala na nakatitig kay Kambal. Di ko alam kung isa yung babala o pahiwatig. Bakit kaya siya nakatitig kay Kambal? At bakit kaya sa ganoong paraan pa siya nagpakita sa akin? Hanggang ngayon po, hindi ko talaga malilimutan ang pangyayaring yun. Sa tuwing naiisip ko ang gabing yun, ay naiisip ko pa rin kung ano yung ipinapahiwatig ni Papa. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Salamat po. God bless.
Hi po, Sir Kira. Tama po ba? Dito na lang po ako mag-share ng experience ko. Sana po magustuhan ninyo. Ako nga po pala si Chris. Yun na lang po ang itawag nyo sa akin. Way back 2000s po ito. Hindi ko na maalala kung ano yung eksaktong taon. Umuwi ako nun sa Makati from Isabela at dito na nag-aral ng high school. Nung mga time na yon, walang kuryente sa amin. Ang sabi nila, wala, hindi pa daw makakabitan ng Meralco. Pero awa naman ni Lord, may kuryente na kami ngayon. Nag-start siya nung umuwi ako dun sa amin. Yung shape ng bahay namin ay pa-triangle. Yes, triangle siya, sir. Kasi nasunog na yung dati at ipinagawa na lang nila papa. Sabi nila, malas daw ang bahay na may hagdan na 12 and 13 yung bilang. Ayun po ang bilang ng hagdan namin sa bahay. Fast forward po, natutulog na kami ng pinsan ko sa second floor noon. Naka-double deck kami. Mga around 12 a.m., bigla akong nagising kasi may naririnig akong naglalakad sa second floor, paakyat sa third floor. Until now kapag naaalala ko, tumatayo pa rin talaga yung balahibo ko hanggang sa batok. Pabalik-balik yung naglalakad. And take note, Sir Kira. Dinig na dinig ko yung takong ng naglalakad. Sa sobrang takot ko nun, nagtalokbong ako ng kumot. Hindi ako nakatulog sa takot nung gabing yun. Tapos kinabukasan, tinanong ko yung pinsan ko na nasa baba ng double deck kung narinig niya ba yun. Sabi niya, oo daw. Since dalawa lang kaming natutulog sa second floor nun, simula nun kapag natutulog kami, nagmu-music na kami. Kasi gabi-gabi namin siyang naririnig. Nag-try din kaming magsabi sa papa ko. At ang sabi niya, huwag na lang daw namin pansinin. Katagalan, pinagawan ng kwarto yung second floor. Doon na nag-start na bangungutin gabi-gabi yung kapatid kong lalaki. Kaya naman hindi siya natutulog ng patay ang ilaw. Nagkukwento siya minsan. Umiiyak siya sa takot. Ang sabi niya, may sumasakal daw sa kanya. Matandang babae na mahaba ang kuko, mahaba ang buhok, at ang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Naranasan din ng mga kaibigan ko yung nangyayari sa kapatid ko nung minsang nag-sleepover sila sa bahay. Umiiyak na yung isa kong kasama dahil nasa harap na daw niya yung matanda na sinasabi ng kapatid ko. Ang hindi namin alam ay nakakakita pala siya ng hindi natin nakikita. Katagalan, ayun na nga Sir Kira, nagkailaw na rin sa amin sa wakas. Fast forward po ulit. Nung college ako, habang gumagawa ako ng thesis sa may third floor, nagsa-soundtrip ako sa phone ko. Nang biglang naghang yung laptop ko, knowing na wala naman siyang sira o kung ano man. Tapos, bigla ding nag-static yung phone ko. Ibinabak ko yung phone. Pero ayaw mawala nung static. Hanggang sa ini-off ko na lang at tumakbo na akong pababa. Ako lang kasing mag-isa nun sa taas nung nangyari yon. Simula nun, hindi na ako nagstay ng mag-isa sa third floor. Madami pa po akong experience at isishare ko po yon sa mga susunod pang araw. Sana po magustuhan nyo. Salamat.
Yo, Boss Kira, kumusta po? Gusto ko lang pong i-share itong weird experience namin sa isang boy po namin sa workshop. Nangyari to mga taong 2014 o 2015. Sa negosyo po yun ng lolo ko na naipasa kay Papa. Gumagawa po sila ng furnitures na made to order. Anyway, yung kasambahay po namin ang naglapit dito kay Papa dahil naghahanap daw yun ng trabaho. Tawagin na lang po natin siyang Kuya Bert. Ang sabi lang niya ay kababata daw niya si Kuya Bert. Tinanggap naman siya ni Papa dahil mukha naman daw mabait. At saka matagal na din kasi naming kasambahay si Ate Sel. Kaya naman nung maglapit ito ng tao ay hindi ito hinindian ni Papa. Nakakumpleto din naman si Kuya Bert ng mga hinihingi niyang requirements at wala namang naging problema. Nung mag-umpisa naman ay wala din namang naging problema si Papa dahil mabilis naman daw matuto. Okay na okay kumbaga. At dahil bago nga, pakitang gilas pa. Nakasundo ko si Kuya Bert. Okay na okay po talaga siya at mabait. Magaling makisama kumbaga. Nagkakaasaran pa nga po kami dahil parang may something sa kanila ni Ate Sel. After po siguro ng isang buwan, nagstay in na sa amin si Kuya. Nung unang buwan kasi niya, kailangan niya pang mag-uwian muna sa kanila. At nakapagtataka naman po, na doon naman nagsimulang magkaproblema si Mama sa poultry niya. Yun po kasi talaga ang business namin, bago naman ni Papa yung business ni na Lolo. Hindi yun malaking poultry, sir. Tama lang na nakakapag-supply kami sa mangilan-ngilang itlugan sa palengke. Nag-solo manage si Mama nung mag-focus si Papa sa workshop. At nun nga, ay napansin ni Mama ang paunti-unting pagkawala at pagkamatay ng ilang mga manok namin. Nadinig ko lang yun sa usapan nila minsan isang gabi. Nung isang manok pa lang ang namamatay, pina-check up na agad ni Mama yung ibang manok dahil baka makahawa ng sakit. Pero dahil okay naman yung mga natira, ay inilibing na lang nila yung manok na namatay. Nabahala na lang si Mama nung magsunod-sunod na talaga yung mga namamatay na manok. Halos araw-araw daw ay may isang patay. Ang isa pa daw na nakakabahala kay Mama ay dahil doon sa mga huling namatay na manok ay may napansin silang maliit daw na parang tusok. Naisip niyang magpalagay na ng CCTV para mamonitor at malaman kung may ahas ba na hindi pa lang talaga nakikita. Medyo malayo rin po kasi yung bahay sa kulungan. Kaya kahit pa mag-ingay yung mga manok pag may something na, hindi din namin talaga madidinig. Nung makabitan, himalang wala pong namatay sa mga manok ni Mama nung mga sumunod na araw. Naisip pa nga namin na ang galing namang tumiming nung ahas na yon. Ahas na talaga yung pinaghihinalaan namin nung mga oras na yon. Naisip pa nga namin na baka naalarma yung ahas nung araw na mag-i-install ng CCTV. Medyo madami kasing taong nagpunta nun dahil madami-dami ding ipinakabit si Papa. Medyo nakahinga-hinga pa ng maluwag nun si Mama kasi mas okay na daw yon na nagkusa nang umalis yung ahas kesa may masaktan pa sa amin. So back to normal. Yung CCTV, bihirang-bihira nang mamonitor dahil wala naman ng ganap. Not until nagpa-birthday si Papa sa isang matagal na naming tauhan. Nagpakain at nagpainom siya sa lahat ng trabahador namin. Ako naman, nakatambay at nakikipulutan lang din dahil may pasok pa ako nun sa school kinabukasan. Okay naman. Ang saya-saya pa nga namin nun kasi surprise party yun sa may birthday. Naiyak pa nga kaya todo ang panunokso namin sa kanya. Okay naman sana lahat. Napansin ko lang talaga itong si Kuya Bert na sobrang tahimik sa isang gilid. Yung tipong magtataka ka kasi sobrang daldal niya palagi at parang hindi nawawalan ng kwento. Maya-maya, para siyang nagising sa kung ano man ang iniisip niya. Tapos, inisa-isa niyang tignan yung mga kasama naming nagiinuman. Hindi ko na tinuloy yung paglapit ko sa kanya
Kasi kakaiba na talaga yung tingin niya eh. Parang galit na hindi ko maintindihan. Nung magtawanan ng malakas yung nagkukwentuhan, nakitawa din ako. Kasi medyo kinakabahan na ako sa ikinikilos ni Kuya Bert. Umupo na lang din ako sa mga nagkukumpulan doon habang pasulyap-sulyap sa pwesto ni Kuya. Ang gara lang kasi. Titingin siya sa mga kasama namin, tapos pipikit, tapos iiling. Yung parang tinatanggal niya yung antok niya. Gusto ko sana siyang lapitan. Kaso, medyo nakakatakot talaga siyang tumingin nung oras na yun eh. Lalo na, yung mata niya parang namumula-mula na din. Sa isip ko pa nga nun, nakakatakot naman palang malasing tong si Kuya Bert. So hinayaan ko na lang siya doon sa gilid. Pero hindi nawala yung pasulyap-sulyap ko sa kanya. Di din naman nagtagal, tumayo siya at nagpaalam na sa amin. Inaantok na daw siya, kaya mauuna na siya sa loob. Nagdadalawang isip pa din ako kung susundan ko ba siya at tutulungan. Kaya lang, nadala na din ako sa kwento ng iba pa naming kasama, kaya hinayaan ko na lang siyang umalis. Saglit lang, ako naman ang sumunod na nagpaalam dahil may pasok pa ako nun kinabukasan. Tinanong agad ako ni Papa nun kung nakita ko daw ba. Nakita daw kasi niya si Kuya Bert na paikot-ikot sa kulungan ng manok. May hinihimas-himas pa nga daw si Kuya Bert. Tapos may isa pa na niyayakap-yakap pa yung manok. Nagtawanan pa kami ni Papa nun kasi ang weird lang nung may pagyakap pa sa manok. Kinabukasan nun, 2 manok na naman ang namatay. Kako, tanungin nila si Kuya Bert kasi andun siya nung gabi. Niyakap-yakap pa nga yung mga manok, sabi ko habang natatawa. Pero sinamaan lang ako ng tingin ni Mama nun, kaya naghanda na ako para pumasok sa school. Pag uwi ko, una ko agad nakita si Kuya Bert na mukhang may pupuntahan. Babatiin ko sana, kaya lang ang bilis niyang naglakad eh. Pagpasok ko sa bahay, tutok na tutok pa din sila sa monitor ng CCTV at yung kinagabihang footage ang inuulit-ulit nila. Wala daw talaga silang makitang nangyari sa manok o kung anumang nakapasok na ahas. Wala, kaya ang laking misteryo talaga nung pagkamatay ng 2 manok na yon. Ilang araw pa ang lumipas, namomroblema na talaga ng malala si Mama. Kung hindi nga naman kasi namin malalaman kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga manok, mauubos na talaga yung mga manok namin. Si Papa naman, kahit gustong mag-focus sa workshop, hindi maalis ang isip sa manukan. Gabi-gabi na rin ako nagche-check ng CCTV. At palagi-lagi na din talaga naming nakikita si Kuya Bert na nandoon sa malapit sa kulungan. Ewan ko kung bakit naisip kong weird. Basta naisip ko lang na simula nung dumating si Kuya Bert, ay doon na nagsimulang magkandamata yung mga manok. Sinabi ko yun kina Mama, pero sabi lang niya, tigilan ko daw mag-isip ng masama. Lalo na't kita din naman namin sa CCTV na wala namang ginagawa si Kuya Bert kundi panoorin ang mga manok, himasin at minsan kapag lasing, niyayakap niya pa nga yung mga manok. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mama kasi ang weird talaga nun. Every week kasing magpasahod sa amin at kada sahod po ay nagiinom sila. At kapag nagiinom sila at lasing na si Kuya Bert, doon siya sa manukan dumidiretso. Tapos yayakapin ng mahigpit yung manok na una niyang mahahawakan. Habang nag-uusap kami noon, biglang pumasok si Tita. Dala-dala yung isang plastic na halatang patay na manok ang laman. Pinakita niya sa amin yung kinatay niyang manok. Maputla dahil kakaunti na yung dugo. Tinanong pa nga ni Mama kung hinugasan niya na daw ba. Sumagot naman si Tita na hindi at sa amin nga daw siya agad dumiretso. Yung misteryo ng pagkamatay ng mga manok lalong naging misteryo sa amin. Kasi paano naman mauubusan ng dugo yung manok? Una pa ngang naisip namin sinisip-sip.
Dahil nga may mga maliliit na butas o tusok yung mga namatay na manok. Pero paano? Parang ang imposible naman nun. Nakote, aswang yan. Sigurado ako. Biglang singit ni Ate Sel. Meron ba namang aswang na tumitira ng manok? Kala ko mga baby lang sa tiyan ang trip nila. Sagot ko agad sa kanya. Pero sabi lang niya, marami raw klase ng aswang. Pagkasabi pa lang niya noon, biglang pumasok sa isip ko si Kuya Bert. Si Kuya Bert lang naman kasi yung palaging nakikita sa CCTV na lumalapit sa kulungan ng manok. Sinabi ko yung naisip ko kay Mama nung kami-kami na lang ulit ang magkakaharap. At parehas nga daw kami ng naisip. Medyo natakot nga kami noon. Pinaiwas ako ni Mama kay Kuya Bert, kaya nagpakabisi na lang ako sa school. Sila naman, nagpalipas pa sila ng ilang linggo bago nila pinaalis sa trabaho si Kuya. Nagdahilan na lang sila na hindi na kinakaya ng business na magdagdag pa ng tao, kaya kailangan siyang tanggalin since siya naman yung bagong empleyado. Nakaintindi naman daw si Kuya, kaya nakahinga kaming pare-pareho ng maluwag. Nung makaalis na si Kuya, ay himala namang wala na ring namamatay sa mga manok ni Mama. Ayaw na lang naming mag-isip pa, pero weird talaga itong experience namin kay Kuya. Dito ako nagka-interes makinig ng mga horror podcast hanggang sa makarating ako dito sa YouTube. Pero wala pa din akong napapakinggang kwento tungkol sa aswang na tumitira lang ng manok. Kaya hindi ko alam kung aswang ba talaga si Kuya o kung ano man. Anyway, hanggang dito na lang po, sir. Pasensya na at napahaba. Kayo na pong bahalang magayos nito. Maraming salamat po kung maisama ito sa channel. God bless and more power po.